I just realized na nagising na lang tayo isang araw at nangyayari na po yung mga nakasulat sa Bible sa panahon natin. Ano po, na-realize niyo po ba yon na, o ano, 10 years ago, 7 years ago, yung 2019, hindi pa ganito eh. Then nag-strike yung pandemic. May nagsabi sa akin na right after ng pandemic, parang unti-unti nang pumunta doon sa ganitong panahon natin. Ibang-iba na po yung panahon. Ang dami na pong nangyayari. Ngayon, pag-usapan naman natin yung behavior ng mga kabataan, no? Ngayon po, sa mga schools, double precaution ang ginagawa ng mga head ng mga schools, no? Para yung mga bata hindi nang basta-basta makapagdala ng mga weapons o makapagdala ng anuman nakakapanakit sa kapwa. Bagay na nung kabataan namin, hindi namin yan naranasan. Bagay na nung kabataan namin, talagang naglalaro kami, masaya kami. Okay? At, you cannot compare the time. Pero, isa lang po ang alam ko. Sa huling panahon, magiging pasama ng pasama ang mundo. Okay? Sa huling panahon, magiging napakamakasarili ng mga tao. Mga bata pa lang ngayon, maliit pa lang na bata, no? Gusto maging sikat. Gusto lahat sikat, especially nung pumasok ang social media. What I observe, iba ang mga kabataan noon na nabuhay kami noon in simplicity, lalo na yung mga nauna sa amin. Kasi millennials kami. Yung mga nauna sa amin, sigurado mas nabuhay yun ng simpleng kabataan na masaya. Ngayon, kabataan ngayon, alam niyo yung mga algorithm dito sa Facebook, di ba yung pagka nag-swipe ka, lahat doon, puro mga kabataan, parang lahat gusto sumikat, parang lahat gumagawa ng paraan para mapansin, nagpapapansin, actually, yan ang tamang term, nakikita ko. Saka nung may nagsabi sa akin, ito medyo marahas lang, pero sabi niya, Kuya, simula nung nauso yung social media, marami naging OA na tao. And I said, yes, tama. Naging overacting, naging maarte, naging inarte dito. Kaya yung behavior ng tao, it has something to do with what they are doing na ipinapakita pa nila sa tao. Samantalang nung panahon namin, hindi ko kino-compare yung both worlds, no? Kasi magkaiba na po yan. Pero makikinabang kasi sa panahon, ang pinag-uusapan natin dito, Bible po kasi, no? Yung nakalagay sa Biblia. Magiging iba yung behavior. Yan. Tandaan nyo, behavior ng mga tao. At itong mga kabataan ngayon, kung papansinin po ninyo, hindi ko inakala na one day, na one time, pangingilagan natin yung mga mas bata sa atin dahil hindi mo alam ang tumatakbo sa utak ng mga yan. Iba-iba kasi generation eh. Di ba? Umpisahan natin sa silent generation. 'Di ba? Baby boomers. Tapos yung Gen X, no? Yan ang edad ng mga magulang natin, Gen X. Tapos tayo na, millennials. Yung sumunod sa atin, Gen Z. Ito po ang pinaka nakakatakot na generation for me, yung Generation Alpha, sapagkat ang sabi nila, ito raw ang generation na magtataguyod ng AI. No, parang AI na lahat sa kanila. Okay? So, sinasabi ko po ang katotohanan dito na I don't know, I don't think, no? Na kahapon nga kausap ko yung kumpare ko siyang pastor na sabi niya, maging madali kaya na tumanggap sa Panginoon ng mga batang yan. Tatanong ko rin sa sarili ko yan, ako, I hope so. Kasi kailangan nila si Kristo para maligtas. Dahil yung technology daw, kinukulta na yung utak nila, yung technology, parang ito na yung nagkakaroon ng, tawag dito, ng grasp o ng control sa kanilang isipan. Kaya sabi ko, wag naman nating husgahan dahil ang gospel, makapangyarihan yan eh. Basta pag ang gospel, you presented it, no? Meron magre-responde dyan sa ayaw at sa gusto mo. Ngayon, these generations are prepared to receive the Antichrist, to receive his mark, to receive whatever the Antichrist will say. Nasabihin nila, sabihan sila na kung ano man yun, gagawin po nila. No?
At nakikita ko rin po na malapit na po, nakaset na ang stage for the Antichrist. Pero ito po kasi ang problema. Once a person take the mark, ulitin ko, once the person take that mark of the beast, ibig sabihin yan, ang kaluluwa nila ay kay Satanas na forever. Maski magbago ang isip nila, ay buburahin ko. Mabubura ba ang tanong? Hindi na. Kay Satanas na sila forever. Kaya tignan nyo ang panlilin lang dito. Ipapasok dito ni Satanas yung mga pangangailangan ng tao. Pagkain, comfort, no? Sasabihin niya, hindi kayo magiging komportable, hindi kayo makakakain, you cannot buy and sell without the mark. Siyempre, yung mga tao na nasanay sa luho nitong church age, nasanay sa tinatawag na magarang pamumuhay, lalo na yung mga mayayaman ngayon na maiiwan sa rapture. Maraming mga teologo ang naniniwala, maraming mga theologies ang naniniwala na ito yung mga tao magpapatatak ng 666. Dahil alam ninyo, di ba may turo kami dati na pipilitin lahat ng tao. Pero sa nakikita ko sa mga taong ito, hindi sila pipilitin. Pipila sila. Ulitin ko hindi po sila pipilitin. Pipila sila. Para i-take ang mark. No? Sa sarili po nila. Talagang matindi. Pero yung mga magiging tribulation saints, yan po yung ipapatugis ng Antikristo. No? At, yes, yung iba dyan, hahayaan na lang nilang mapugutan sila ng ulo. They will just let that, that way of execution for them to go through in order to be with Jesus forever. Dahil sabi ng Bible, sa Book of Revelation, silang mga ng ulo dahil kay Jesus. Yun, sila po yun. Nasabi ko kanina, di ba? So, ang mangyayari po talaga, pasensya na po sa boses ko, by the way, medyo hindi magandang pakiramdam ko. May mga plema po kasi ako ngayon na hindi, parang I'm not feeling okay. I woke up this morning not feeling okay. But the Word of God is always feeling okay, and ang Word of God hindi dapat ipagpaliban, no? So that's why I decided to make this. Kahapon pa sana to. Yung ulitin natin yung mga taong yan, sila po yung mga dahil kay Jesus, yung mga inano ng di ba? Sila po yan. Kaya since sila po ay tribulation saints, no? Sila po ay magiging ligtas na rin forever pagkatapos. Pero iba nga lang yung pamamaraan. Kasi pagkatapos po talaga dito church age na ito, magiging napakahirap na po ang maligtas. Sapagkat magdidesisyon ka, malalagay ka sa, alanganin, magugulo ang utak mo, magpapatatak ba ako para pansamantalang mabusog? Or hindi ako magpapatatak, mamamatay ako dito, subalit pupunta naman ako kay Jesus. Aba, syempre, mas maganda na yung pangalawang choice, di ba? Pero easier said than done. Kung tutuusin, madaling sabihin, mahirap gawin pag nandoon na. Dahil ang Great Tribulation, ang pinakamahirap na panahon na maaring maranasan ng mundo. Or should I say, talaga naman, hindi lang maaari na mararanasan ng mundo. Okay? Kaya napakapalad po natin if we always study the scripture, especially in eschatology. At least may idea po tayo what will happen to those left behind, no? At kung tutuusin tayo mga believers ngayon na hindi na po natin pakilaman yan pero yes, for the sake of those pwedeng maiwan, no? At narinig na itong vlog na to, kung meron pa to sa tribulation, di mas maganda po maging pakinabang naman po rin sa kanila. At least alam po nilang gagawin nila. They rather die to be with Jesus rather than take the mark and to be with Satan forever in Gehenna. Ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, no? At ina-appreciate ko rin yung mga laging nagko-komento rito. Lahat ng mga comments nyo is very dear to me. No? Mahal na mahal ko yung mga comments na yan dahil ayan ang katibayan na yung mga pinagsasabi ko dito ay may kabuluhan po sa inyo dahil ito ay Word of God. Salamat po. At alam ninyo, sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon sa second coming, ay alam natin na
marami pong mga tao ang makikinabang po dito, no? At bago mag second coming, magra-rapture po muna syempre. So thank you, God bless.